Posible pong magtuloy-tuloy hanggang weekend ang masamang panahon dulot ng habagat at ng low pressure area na binabantayan kung magiging bagyo. Kanina po inulan at binaha ang ilang lugar sa Metro Manila. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, mabilis bumaha sa ilang kalsada sa Metro Manila matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Kasunod nito ang pagbagal ng daloy ng trapiko at naperwisyo ang mga motorista at commuters. Halos mag-zero visibility sa EDSA Balintawak sa Quezon City pasado alas 3 ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna niyan, naglaro at naligo sa ulan ang ilang bata. Mabilis na ipon at tumaas ang tubig sa iba't ibang lugar, gaya sa EDSA Shaw Underpass at sa ilang kalsada sa San Juan. Baha na po dito sa Domingo Street. Ayan po. Gutter deep ang baha sa monumento, kaya bumagal ang daloy ng trapiko. Nagmistulang dagat naman ang MacArthur Highway sa Valenzuela, umaalo ng tubig sa pagdaan ng mga sasakyan. May mga sasakyang napilitang umatras, pero may mga lumusong pa rin kahit halos abot na sa tuhod ang tubig. Sa Marulas, halos hindi umusad ang trapiko. Marami kasi ang ayaw lumusong sa takot na masira ang makina ng kanilang sasakyan. Maging ang isang ambulansya na ipit sa baha. Ang ilang rider sumilong muna sa sidewalk, pero may mga commuter na lumusong. Pag nagtagal pa ako, baka lalo ko magbuwis ng buhay. Hindi talaga ako nagdalawang isip. Napasulong sa baha pati mga bumbero at fire truck na rumisponde sa isang sunog sa Marulas. Ayon sa Valenzuela City LGU, naka-full operation ng iba't ibang pumping stations ng lungsod bilang tugon sa pag-ulan kanina. Inulan din ang EDSA northbound sa Makati City at Aurora Boulevard sa Pasay City. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, nadulas ang dalawang rider sa bahagi ng Ortigas flyover northbound. Paalala ng mga otoridad, maging maingat sa pagmamaneho lalo na kung masama ang panahon at madulas ang kalsada. Sa Antipolo City, hindi madaanan ng light vehicles ang Marigman Road sa Barangay San Roque dahil sa baha. Umulan din sa Alaminos, Laguna. Sa Haniway, Iloilo, rumagasa ang baha kaninang pasadong alauna ng hapon. Ayon kay Hughes Cooper Demonry Mamon Lorania, tumigil na ang ulan at bumaba na ang level ng tubig sa lugar. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa ay dulot ng habagat o southwest monsoon at ng low pressure area o LPA na nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakikita natin yung mga clouds o po mga pag-ulan na yung cloud cluster niya ay defined. Not necessarily malakas pero widespread siya, so mas malawakan yung mga pag-ulan natin. Normal naman ang ganitong sitwasyon pero ang medyo naiiba lang, late ang pagdating ng bagyo sa bansa ngayong taon. Hindi siya common pero di rin siya unusual kasi nangyari na siya before pero yung June ay relatively late as dun sa normal na mga taon natin kasi may mga taon din tayo na January pa lang ay nagkakaroon na tayo ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, kumpara kahapon, bahagyang tumaas ang tsansang maging bagyo ang LPA. Kapag natuloy, ito ang magiging unang bagyo ng taon at tatawaging bagyong Auring. Mababa pa ang tsansa nitong maglandfall pero kahit di tumama sa lupa, palalakasin nito ang habagat. Ang dalawang ito ay magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metra Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao bukas. Magtutuloy ang maulang panahon sa halos buong bansa hanggang Linggo, kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, maulan din ang weekend lalo na sa Sabado ng hapon hanggang sa halos buong araw ng Linggo. Pia, sa mga oras na ito, wala nang pag-ulang nararanasan dito nga sa bahagi ng Valenzuela. Maayos na rin ang daloy ng trapiko. Mula rito sa Valenzuela City para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.